Video ito ay tungkol sa mga non-Pinoy foods na pwede mong kainin dito sa UAE. Magandang hapon. Ako nga pala si Orly Cabillo. Nung nagtatrabaho na ako sa UAE, medyo nag-struggle ako sa mga pagkain kasi medyo di pa ako maalam magluto. Then, di ko pa kilala yung mga pagkain sa labas and bihira din yung pagkain sa malapit dun sa pinagtatrabahoan ko. So, mga Pinoy restaurant, di ko pa rin siya na-explore. So, medyo struggle ako dun sa situation na yun kasi hindi ko alam kung paano ko kakain. Pero, slowly, dahan-dahan, nakikilala ko na yung food dito sa bansa na to, ano yung mga kinakain. At the same time, mura at sulit yung gagastusin sa pagkain. Yun nga lang, medyo hindi siya Pinoy food. So, ayun, dahil may mga kasama din akong Pinoy, yan sila yung mga una ko naging kasama. Sila yung nag-introduce sa akin kung ano yung mga kinakain, pang-almusal, pang-tanghalian, at panghapunan. So, ayun, yung problema ko, kung di ka maalam magluto, pag-aralan mo lang kumain ng mga pagkain ng ibang lahi. So, ito yung mga food na nakilala ko during for the first 3 months ko sa UAE. So, unang-una dyan, hindi mawawala dyan ang ating tea, ang karak tea. Di ka nang galing sa Middle East kung di mo matitikman to, lalo na sa UAE. Ang famous karak tea. So, ayan. Tapos, hindi mawawala dyan ang shawarma. So, sa almusal, ito yung mga usually na in-order ng mga Pinoy. Dahan-dahan lang. Merong 2 kinds na kinakain ko ako. Pero sa ibang Pinoy, hindi ko alam kung meron pa sila ibang kinakain na ibang variety. Pero sa Middle East, dalawa lang yung kinakain kong ibang non-Pinoy foods. Arabic food or Indian food yung mga kinakain ko. So yung una-una ko nakilala dyan, yung sa almusal ay egg parata. So ayun, mura lang siya. Wala pa siyang 5 dirham. Alam na alam po yan ng ating mga ka-OFW dito sa UAE. Ang egg parata, saluhan mo na ng mainit na chai, swabing-swabe, busog ka na nun hanggang tanghalian. So, pwede ring parata lang. Yun yung bilog na tinapay na kinakain mo. Yung medyo mamantika. So, meron ding roti, kubos. Kubos is for Arabic. That is Arabic bread. But yung roti, pang Indian yun, tsaka yung parata. So, merong iba't ibang variety pa yun. Merong pang alu parata, may hinalo ang patatas at parata, pinaghalo na nila. Pero masasarap siya pang almusal. Pag in-order mo yun ng gabi, hindi nila bibigay yun kasi pang almusal daw. So, ayun. So, darating tayo dyan. So, pag tanghali naman, ito na yung mga daan-daan ko na nakikilala, tanghali. Diyan, di mawala yung sikat na ating biryani. So, dito may 2 kinds na biryani. Chicken biryani or mutton biryani. So, yun yung mga sikat na biryani dito na kinakain. Meron ding fried rice. Yan, sikat din yung fried rice. Indian fried rice, egg fried rice, or chicken fried rice. Na Indian food to, most of the time mga Indian food yung maraming variety. Meron pang tali, yan yung iba't ibang variety. Ang dami, as in daming sangkap. Meron kami nakainan dito restaurant. Unlimited tinapay, unlimited lahat unlimited. So pero for ang price niya 10 dirham lang. At busog na busog at bundat ka na. So, ayun yung for lunch. And for dinner, ang sikat na ating shawarma. So, syempre doon sa mga taong hindi nagluluto, hindi maalam magluto tulad ko nung mga first
aking first quarter or first half year ko dito, talagang aminado ako, hindi ako maalam magluto. Pumunta ako. Siguro maalam lang ako magsaing ng kanin. So, ayun. So, ayan, yung ating shawarma. Busog ka na nun. Tsaka isang chai, tubig, okay na yan. So, hindi ka gagastos ng 20 dirham sa maghapon. Hindi ka maalam magluto. Basta, maalam ka kumain na pagkain ng ibang lahi. So, ayun yung mga ating pagkain dito sa UAE. So, from breakfast, lunch, and dinner. So, meron ding mga Arabic food, yung sikat na mandi. Merong grilled, may grilled chicken, and matbi. Yan yung mga term na Arabic term. So, ayan yung mga Pinoy food. Alam naman natin, pag ang Pinoy ang nagnegosyo, medyo may kamahalan. Parang pagdating sa akin, personally sa akin, feeling ko pag kumakain ako sa Pinoy restaurant, feeling ko ang presyo ay peso at mahal siya. So minimum 25 dirham yung kain mo sa mga Philippine restaurant. Yung unlike pag kumain ka ng ibang food, sandamukan na kanin, sandamukan na ulam, yung mga variety. Pero, syempre, once in a while, you want to eat Filipino food. So, sabi ko nga, so, yun yung ma-share ko na mga pagkain sa UAE. Kung ikaw ay nagtitipid, kung ikaw ay medyo binabudget mo yung budget, kasi buwanan ng sweldo dito, hindi naman siya every 15. So, tapos di ka pa maalam magluto. Pag-aralan natin kumain ng food ng ibang lahi. Kasi malaking tulong. So, wag nating dahil gusto natin kumain na masarap, namimiss natin yung mga pagkain Pinoy, o mas maigi mag-aral ka magluto. Kung ayaw mong kumain ng pagkain ng ibang lahi, mag-aral ka magluto, at least yun pagkain natin yung mo at saka matipid. Mura yung mga raw material, yung mga uncooked food, mura lang siya dito. So siguro yung 20 dirham mo, baka ilang araw mo na ulam yung aso, maumay ka naman. So ayun yung tip number 1 ko, mag-aral din kumain ng yun nga, delay gratification. Naniniwala ako sa salitang delay gratification. Hindi dahil sumusweldo tayo ng mas malaki dito kaysa sa Pilipinas, ubusin natin yung ating pinaghirapan. So, ayun, awareness na may option na pagkain para sa mga Pinoy, para sa atin. Mag-aral lang tayong kumain ng ibang pagkain. So, ayun, tandaan natin, sabi ko nga, may mga kalaban tayo once na may pera tayo dito, may mga kalaban natin dyan, yung sandamukal na sale, matutokso ka, napakamura ng mga bilihin, though makikita mo tigpa 5 dirham lang, 10 dirham, hanggang sa hindi mo na napapansin. So yun yung mga para sa akin useless investment. Pero minsan yung mga essential necessities, yan, kailangan mo talagang bilhin yun para sa sarili mo. Then ayun, sa mga topics na samahan nyo ako dun sa ating laban sa pagiging magastos nating mga Pinoy, sa pagiging OFW natin. So that's for it. Kalas!